Hello budget friends! Welcome to Budget Together channel. Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang mga totoong passive income para sa mga senior citizens. Kung ikaw ay kakatapos lamang mag-aral at nag-uumpisa na sa iyong karera, o di kaya naman ay kasalukuyang nagtatrabaho ng mga mahigit 10 taon, o di kaya naman ay isang malapit na maging senior citizen, ang video na ito ay para sa iyo. Pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga passive income na pwedeng matanggap ng senior citizens para sa paghahanda sa kanyang retirement age. Malaking tulong para sa channel na ito ang pag-subscribe at pag-like at the same time pag-share sa video na ito. Ngayon, ano nga ba ang passive income? Ang passive income ay kita na nakukuha mo nang hindi mo na kailangang aktibong magtrabaho para dito. Ibig sabihin, kahit wala ka nang ginagawa, patuloy pa rin ang pagpasok ng pera sa iyo. Ang mga sumusunod ay mga passive income. Una, sa Social Security System. Once na ikaw ay mag-retire at magsabit na ng application sa SSS for retirement, ipaprocess na nila ang iyong SSS pension. Bukod doon, meron tayong natatanggap na WISP Plus, kasi ito ay bago pa lang, na binabayaran natin or kino-contribute natin kasama ng employer. Kung ikaw ay voluntary member, dapat ang hulog mo ay 2,800 plus magdadagdag ka para sa WISP Plus. Pangalawa, Pag-ibig Fund. Dalawa sa Pag-ibig Fund, regular savings at MP2 dividends. Yung regular savings, yung ikaw ay employed, ang employer at ang employee ay naguhulog dito. Ang MP2 dividends naman ay voluntary. So kung halimbawa meron kang pera, kung kailan ka lang meron pera, doon ka lang din maghuhulog. Ngayon, kapag ikaw ay retired na, pwede ka pa rin magsali ng MP2 dividends. As long as meron kang 24 monthly savings prior to retirement. Pangatlo, cooperatives. Ang meron ako dito ay FICO. Lagi akong nagpo-post tungkol sa FICO kasi member ako dito. Nag-post ako tungkol sa aking passive income last 2023 at nag-update ako ng 2024. At the same time, meron din akong post tungkol sa kung ano ba ang FICO, paano ba sumali, at ano ang mga insurance meron sila, pwede ka ba mag-loan, different kinds of loan pwede. So, i-check nyo na lang. Ngayon, ang pang-apat, ang stock market. Meron akong bagong video na pinost sa shorts na tinatalakay ko doon kung ano ang stock portfolio ng aking mga magulang. Ang parents ko ay mga retired na, so ako ang nagmamanage ng kanilang stock portfolio. So, nakakatanggap sila ng monthly na dividends at the same time, yung stocks na hawak nila ay tumataas din yung value. Pero ang usapan namin ng magulang ko, ayaw nilang ibenta, gusto na lang nila yung dividends. Hi budget friends! Sharing with you my senior parents' retirement portfolio in the Philippine stock market. So back in December 2023, my parents bought San Miguel Corporation Preferred Shares Series 2N, which is 75 pesos per stock. So now, we are now in the third quarter. They have received the second cash dividend, which is in the month of July 2024 for amount of 1,205.04. So in this would be the series of me sharing my parents' portfolio within the Philippine stock market. This is my senior parents' retirement portfolio in the Philippine stock market. So sa video na ito ay pangalawang series na. Nung unang series, ang diniscuss ko ay yung sa San Miguel Corporation Preferred Stock. So ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay sa Philippine Long Distance Telephone Company or PLDT. So ang mga magulang ko ay merong PLDT shares na binili ng paunti-unti. So para magkaroon sila ng passive income kasama ng pandagdag sa kanilang retirement or pension. So as of September 19, 2024, nakatanggap sila ng 3,492. So mula January 2024 hanggang September 19, ito yung natanggap nila. So ang panglima, corporate bonds. Meron din akong video na tumatalakay kung ano ba ang corporate bonds, kung saan din ako nag-invest, at ilalagay ko dito sa link. Basta ang corporate bonds, meron na silang fixed interest na binibigay yearly. At ang pang-anim ay ang treasury bills and treasury bonds by the government. Ang
T-bills and T-bonds naman, meron din silang fixed interest na binibigay sa mga mag-a-avail nito. Tapos, meron ding naka-hold yung pera mo, pwede mong kunin ng mas maaga, pero mababa yung interest na makuha mo na. So, ganun pa rin ang pag-manage ng money, dapat yung income mo minus savings equals expenses. Medyo mahirap siya, lalo na kung meron kayong anak na nag-aaral, nagbabayad kayo ng utilities, nagbabayad kayo ng schooling nila. So, kailangan lang i-manage lang natin. So, by the way, thank you for watching this video. Please subscribe and like and share. And see you for the next one.